We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Imu Kristiani. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Tomorrow ha, таншинодуиဖြစ်တယ်. Mithiang kansi. И мы люди святости. Tunatenda moyam sene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. И мы люди с миссией. Pathian rian atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit postad ulchete kumus. We are Nazarene and we are connected. Om isa rek peman ni iskopla haso ko kyang ma famir na rende. I forso kyang ni on rong hen. Tomorrow ha, 용지들이 ဖြစ်တယ်. Estamos conectados. 在基督里是一体。 Bit imnitekte. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. We are Nazarenes and umaga at ngitian niyo po sila. Sige po, tingin po kayo sa likod. Good Tingin morning. niyo pong katabi. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay pinagpala ng ating Panginoon sa isang buong linggo at sa araw-araw at kada minuto ng ating mga buhay. Kaya siya po ay nararapat nating papurihan, pasalamatan, at itaas ang kanyang banal na pangalan sa umaga na ito. Kaya tinatawagan ko po ang ating music team para po sa ating pag-aawitan sa umaga na ito. Alright. Magandang umaga po. Happy Sunday. Ang ating pong call to worship, panawagan sa pagsamba. Tayo po'y magsitayo. Tayo ay ng pagpupuri kay Yahweh. Tayo na ay lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan ang batong kablian. Ating nahandugan, masayang awitan. Tayo na ay lumapit sa kanyang presensyon. Na may pasalamat siya ay puriin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh siya ay dakila. Kapangyarihan Diyos sa dakilang haring higit pa sino man sa natigit. Amen. Wonderful grace of Jesus. Tayo pa manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. We want to worship you and welcome your spirit sa araw na ito. Maraming salamat po sa buhay. Maraming salamat po sa kalakasan. Maraming salamat sa mga challenges na opportunity para magliwanag ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. So today, kasama ang aming mga kapatiran dito sa building at yung mga manonood later sa stream, Lord, we want to offer you our worship, aming pagsamba. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan, Lord. As we sing, and as we read, and as we listen to your word, we want to celebrate your wonderful grace, Panginoon, sa araw na ito. Pagkat ang iyong biyaya ay napakalaki at napakadakila. Amen. Wonderful grace of Jesus. Amen? Alam niyo po ba yung kantang to? Yung kapirasong part ng chorus na to, Wonderful grace of Jesus. Let's sing it. Broader than the scope of my transgression. Sing it. Greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Amazing grace.
in awe and wonder, the King of glory, the King above all things. This is, sabay-sabay! This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your brilliant, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your that I will be set free. Whoa, what you've done for me. Oh Lord, you are worthy, oh Lord. Hallelujah. Karapat-dapat ang ating Panginoon. Let's sing. Worthy is the Lamb who was slain. Ate Paulo, let's sing. Worthy is the King who conquered the grave. Hey! Worthy is the Lamb who was slain. Say, worthy is the King who conquered. Let's go. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, what you done for me. Oh, what you done for me. Hallelujah. Hallelujah. Amazing. My chains are gone. Panginoon, dahil sa iyong dakilang biyaya, ang gapos ng kalaban ay nawasak na. Amazing grace, my chains are gone. Sing. Amazing grace, sing. That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm was grace that taught my heart to beat, embrace my fears, relieve of a precious thing
I've been set free. Let's go. My Savior has ransomed me, and like a blood, His mercy reigns, unending love. Oh, amazing grace. Hallelujah. The Lord has promised. Sing. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. Be my shield and portion be, as long as I live. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love. My chains are gone away, my chains are gone, chains are gone. I've been set free. Hallelujah. God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love. Oh, amazing grace, unending love, unending love. Oh, amazing grace. Hallelujah. Amazing grace. Amazing grace. Amazing grace. Pabigyan po natin ng malakas na palakpakan ating Panginoon. Oh, Panginoon, kahanga-hanga ang iyong biyaya. Hallelujah. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos. Muli po, humanap po tayo ng kapartner natin. Let us practice this every time na magkakaroon po tayo ng worship celebration o pagtitipon na mananalangin tayo na may kasama. Ipapanalangin natin yung kasama natin at kung ano man yung mga pangangailangan nila ay ipapanalangin natin. Yung pamilya nila, kung merong pambahagi sa kanilang pamilya na hindi pa mananampalataya o hindi pa nakakakilala sa Panginoon o kaya naman ay nanlalamig sa pananampalataya, ito po yung pagkakataon na tayo ay magpapanalangin. Hindi lamang tayo pumunta dito para umawit. Hindi lamang tayo pumunta ngayong umaga para makinig ng salita ng Panginoon. Hindi lamang tayo pumunta ngayong umaga upang mag-offering ng mga biyaya na bilang pagpapasalamat sa patuloy na biyaya na nararanasan natin sa Panginoon. Kundi naririto rin tayo para magpalakasan sa isa't isa bilang magkakapatid at gayon din magpanalanginan. Sama-sama po tayong manalangin at ipamuhay natin itong kahanga-hangang biyaya ng Panginoon na dumadaloy sa ating mga buhay sa umaga na ito. Let us pray together. Kung meron po tayong mga panalangin na nais na idulog sa Panginoon, ipanalangin po natin to ng may pagpapasalamat na katulad na sinabi ni Pablo sa atin. At sa lahat ng bagay ay matutunan nating maging thankful sa ating Panginoon. Let us pray with thanksgiving this morning. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal na Ama at dakilang Diyos, tunay na kahanga-hanga ang iyong kagandahang loob, ang iyong biyaya sa amin. Hindi kayang ipaliwanag ng aming kaisipan. Hindi kayang sampitin ng aming mga bibig ang iyong kahanga-hangang biyaya. Sapagkat ang kagandahang loob mo na ito, ang iyong biyaya na ito, ay ipinamalas mo sa pamagitan
Jesus. Siya ay nagpakasakit at namatay at muling nabuhay upang ang bawat isa sa amin ay mapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan. At kaya kami naririto, nakakatayo sa harapan ng trono ng iyong biyaya sapagkat dahil sa dugo ni Jesucristo na bumabalot sa amin, dahil sa aming pananampalataya sa iyo sa pamagitan ni Jesus, sa pagkilala namin kay Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Ama, lubos ang aming pagpapasalamat dahil sa umaga rin ito, naririnig mo ang panalangin ng iyong mga anak. Ipinapanalangin namin ang aming mga kapatiran. Ipinapanalangin namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo. Pinagsusumamo rin namin sa iyo ang mga kapatiran namin nang hihina sa kanilang pananampalataya. Nanlalamig, Panginoon. Patuloy na naaalipin ng kasalanan. Panginoon, naririto po kami dahil sa kamangha-mangha at kahanga-hangang biyaya mo. Kaya naman sa pagkakataon na ito, lumalapit po kami sa iyo. Patuloy kaming nagpapasalamat dahil alam namin na ang pinapanalangin namin ngayon na sinasampit pa lamang namin, alam po namin na ito ay tinugon mo na ayon sa iyong banal na kalooban. Nagpapasalamat kami dahil ikaw ang tumutugon sa mga nananalangin patungkol sa mga karamdaman, mga kabigatang pinagdaraanan. Pinangahawakan po lagi namin ang iyong mga salita na walang pagsubok, walang kabigatang kang pinahihintulutan sa aming mga buhay na hindi namin makakayanan. Ang lahat ng ito ay pinahihintulutan mo sapagkat lahat ng ito ay makakayanan namin dahil sa kalakasang ipinagkakaloob mo sa amin sa pamagitan ni Kristo. Anumang karamdaman na mayroong kami, alam namin na ito ay pinahintulutan mo dahil nais mo na makita namin at maranasan namin ang kadakilaan mo sa aming mga buhay. Anumang mga hindi maayos na karanasan, ito man ay sa pinansyal, ito man, Panginoon, ay sa relasyon, ito man, Panginoon, ay sa mga nanggaganap sa aming buhay, sa mga paaralan, sa trabaho, sa pamilya, alam po namin na ito ay pinahihintulutan mo, bagamat nababatid po namin na ito ay isang labanang espiritual. Batid po namin ng katulad ng sinabi mo sa kalaban patungkol kay Job, nakikita mo kami na mga anak mo na tapat sa iyo at ipinagmamalaki mo kami sa kalaban sapagkat ikaw, ang iyong presensya ay sumasa amin. Pinangahawakan po namin ang mga salita mo na sa pamamagitan ni Pablo that we can do all things through Christ who strengthens us. At pinangahawakan din po namin ang iyong mga salita that you will never leave us, you will never forsake us. Maraming salamat po. Tulungan mo kami, Ama, na sa lahat ng pagkakataon ay ituon namin ang aming paningin sa iyo. To fix our eyes upon Jesus, the author and perfecter of our faith. Panginoon, naririto po kami, nagpapasalamat kami. Dahil alam po namin na bagamat walang katiyakan ang aming kinabukasan, walang katiyakan sa paningin ng mga tao at sa aming kaisipan ang kinabukasan, subalit kami ay may katiyakan dahil kay Kristo na siyang sumasa amin. Panginoon, sa pagkakataon na ito, patuloy kong inilalapit sa iyo ang bawat isang kapatiran. Bilang iyong pastol na ipinagkatiwalaan sa mga tupa na ito, ang panalangin ko po ay patuloy na sila ay maakay sa luntiang pastulan.
at gayon din sa mapayapa na mga batis. Nang sa gayong Panginoon, sila ay patuloy na lumago, maging matatag sa pananampalataya. Patuloy mo, Panginoon, na kami ay i-prune. Patuloy mo kami na disiplinahin ayon sa iyong kaparaanan upang lalo kaming lumalim sa aming pananampalataya at tumibay at tumatag sa lahat ng anumang mararanasan namin. Subalit meron kaming isang ipinagpapasalamat. Dahil habang kami ay lumalakad sa iyong kaparaanan, nalalaman namin at ipinapahayag mo sa amin ang iyong dakilang plano at ang iyong banal na kalooban. Tulungan mo kami na laging lumakad sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo kami mapagtagumpayan kung ano, Panginoon, ang sinasabi ng aming mga makalamang naisin, Panginoon, at ito ay huwag naming sundin, kundi sundin namin, Panginoon, kung ano ang nais mo para sa amin. May mga pagkakataon nagiging marupok ang iyong mga anak. Madaling nadadala, Panginoon, ng udyok ng kalaban. Subalit sa pagkakataon na ito, dinadalangin po namin, Banal na Espiritu, patuloy na pakapuspusin mo ang iyong mga anak. Na lagi namin, Panginoon, na isuot ang buo, Panginoon, na armor of God. Nang sa gayon, sa lahat ng pagkakataon, ay maging handa kami na sa labanang espiritual na ito na aming pinagdadaanan. At dalangin din po namin na huwag kaming manghinawa na manalangin sa iyo, Panginoon, at huwag rin kami manghinawa na kumain ng butil ng buhay, ng tinapay ng buhay na pag nilay-nilayan namin araw at gabi ang iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon. Sa gayon, kami ay laging maging handa sa lahat, Panginoon, ng paggawa ng kabutihan para sa ikaliligtas ng mga taong hindi pa mananampalataya. Maraming salamat po. Ama, kahanga-hanga ang iyong biyaya at ang lahat po ng ito ay dinadalangin namin sa iyo. Ihanda mo kami sa susunod na mga araw. Patuloy mo kaming panagumpayin sa lahat, Panginoon, ng mga mararanasan namin. Sa lahat, Panginoon, ng mga ino-orchestrate mo, Panginoon, ng mga sitwasyon sa aming buhay. Lagi kaming magtiwala sa iyo. Father, help us to entrust everything to you and not to lean on our own understanding. But in all our ways, Panginoon, we will acknowledge you. Nang sa gayong, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang tamang daan na inilaan mo para sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus at minsan pa namin iyahayag, Amazing Grace. Kahanga-hanga ang iyong biyaya. Let's sing verse 1. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now my chains are gone. Sing, my chains are gone. I've been set free. Let's sing it, Antipolo. My God, my Savior has ransomed me, and I know blood, His mercy reigns, unending love, oh, amazing grace, unending love, unending love, ooh, amazing grace.
sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 8. Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mangunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Pagpalain nawa ang bawat isa, tayo po'y makakaupo. Muli po ay mapagpalang umaga sa bawat isa. At pwede bang palakpakan muli natin ang Panginoon? Ang Diyos ay mabuti. At sa lahat ng panahon, bago po ang magsimula ay nais ko pong ipaalala na ngayon po yung simula ng series na ating pag-aaralan ang kagandahang loob ng Diyos o ang grace. Tayo po ay maglalakbay sa kagandahang loob ng Diyos o sa journey of grace. At mamaya po ay didistribute po natin para po doon sa hindi masyado nakakaintindi ng English ay bibigyan po namin kayo ng aklat kung sino po ang interesado. Pero kung kayo naman po ay nakakaintindi naman ng English, kasi po limited lang po yung bilang nito, at ito po ay galing po sa field office. Salamat po sa field office dahil tayo ay pinagkalooban ng ilang CP nito, ay bibigyan po natin kayo yung mga pero yung pong mga nakakaunawa naman ng English, nakakabasa at nakakaunawa ng English, ipapadala po namin sa inyo yung CP nito sa pamagitan ng PDF. So, bibigyan po namin yung mga walang cellphone at yung mga hindi masyado nakakaintindihan ng English. I-prioritize po natin yun. So, mamaya po makipag-ugnayan lamang po kayo sa aming mga pastor, kay Pastor Billy, kay Pastora Erica at sa akin o kay Pastora Sent, para po kayo ay mabigyan ng CP nito. Pero ipapadala po natin sa mga GC natin yung pong English version nito na mababasa nyo po kahit saan po kayo naroroon. Yung advantage naman po ng PDF, kahit kayo'y nakasakay sa jeep, nakasakay sa LRT, o ano pa mang ginagawa ninyo, pwede ninyong mabasa dahil nasa cellphone po ninyo yung copy po na ito. Okay, so yan po, magsisimula po ngayon yung Journey of Grace natin, at ganun din, ay tatalakayin din sa inyong mga pag-aaral ito pong Journey of Grace, linggo-linggo po, na ito ay tatalakayin po natin. Kaya sa susunod na 6 o 7 linggo o 6 na linggo ay tayo po ay mag-aaral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Pangalawa po, last week po sinimulan po natin yung child protection policy. May ilan lamang po na nakadalo. Kaya hinihimo ko po muli lahat po ng member ng church board, lahat ng member ng NMI Council, NDI Council,
ano pa ba, hindi ko nabanggit. NYI, ay tayo po ay dumalo po dito. Lahat na nasa outreach ministry, lahat ng nagmi-ministeryo sa mga bata at kabataan, dumalo po tayo dito. Requirement po ito. Katulad na sinabi ko noong nakaraan, magiging requirement na po ito sa lahat ng magiging kabahagi ng AFCN. Inuuna lamang po natin yung mga leaders po natin para yung mga leaders po naman natin ang siyang magpapasa sa atin nito para turuan po tayo. Kaya mamaya po, meron po uling session. At si Pastora Erica po ang mag-o-organize sa atin para mamaya dahil ako po ay wala po mamaya dahil sa isang emergency na nagawain doon po sa isang lokal na iglesia natin sa parte ng NCR. At mamaya po, 2:00 ng hapon, kung kayo po ay hindi nakadalo noong nakaraang linggo, mamaya po dumalo po kayo. Dahil napakahalaga po nito, napakaraming naming mga natutunan at naunawaan pagdating sa pagmiministeryo sa mga bata at sa mga tinatawag natin na mga minors. So, ito po ay malaking bagay po sa atin bilang iglesia dahil marami po tayong mga bata na miniministeryohan at mga kabataan. Okay. Sa umaga po na ito ay kunin lamang po natin ang ating mga Biblia at tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng Bible Declaration. Iangat lamang po natin, panatiliing bukas, tayo po ay magkaroon ng Bible Declaration. Begin. Ang salita ng Diyos ay tanglaw na ating patnubay, sa landas nating daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang salita ng Diyos ay kanyang kinasihan at kapaki-pakinabang, nagtuturo sa atin ng katotohanan, sumasaway sa ating mga kamalian, nagtutuwid sa ating likong gawain, nagsasanay sa atin tungo sa matuwid na pamumuhay upang tayo maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, minsan pa na kami ay lumalapit sa iyo, nagpapasalamat. Sa mga panahon na ito, na hindi na-appreciate ang kagandahang loob ng Diyos, kami ay tinipon mo sa lugar na ito upang simula sa linggo na ito at sa susunod pa na mga linggo hanggang Nobyembre, ay maunawaan namin ng lubusan ang kagandahang loob mo. Panginoon, nagsusumamo po kami na maging bukas ang aming mga espiritual na mata at ang aming espiritual na tainga upang ang kapahayagan mo ay malayang kumilos at kumintal sa aming buong katauhan. Panginoon, maluwalhati ka sa aming mga buhay sa pagtanggap namin ng iyong mga salita sa umaga na ito. Dinadalangin din po namin ang iyong mga ngaral. Wala po akong magagawa sa pamamagitan lamang ng aking sariling lakas. I-anoint mo nga po ako. At ilagak mo sa aking bibig ang iyong mga salita na sa gayong walang mahulog sa lupa at masayang. Bagkus ito ay matanim sa kaibuturan ng bawat isang makakarinig na ito. At ito, Panginoon, ay tumubo at magbunga sa pamumuhay ng bawat isa tungo sa pagiging kawangis ni Kristo. Maraming salamat po. Sa iyo po namin nahabili ng umaga po na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-uusapan po natin ay kahanga-hangang kagandahang loob ng Diyos. Amazing Grace. Ang mensahe po na ito ay halaw po sa mensahe ni Reverend Michael O'Neill.
At dahil po siya ay isa sa mga Nazarene na nagsagawa nitong series na ito, kaya nga po ibabahagi ko rin po sa inyo ito at kinentextualize ayon sa ating kalagayan. Magkakaroon po tayo ng kaunting icebreaker. Pag may sinabi po ako, susundan nyo po kung ano po yung pangkaraniwan na kasunod po nito. God is good. All the time. Ayun, alam na alam ano. Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon, amazing grace. Ayun. Ulitin nga natin, amazing grace. Ayun. Amazing grace, how sweet the sound. Alam pala natin, ano ho. Alam nyo po, ito pong amazing grace na ito ay hindi po iba sa atin. Kaaawit lamang natin yung bagong version. Yung lumang version po ay matagal na pong naisulat. Maraming pagkakataon, pagka ito po ay inaawit, yung amazing grace, yung luma man o yung bago, alam nyo po, ito po yung pinakang most na kinakanta ng mga tao. At alam nyo po, kung merong isang lugar na hindi po malilimutan na awitin ito, ay sa mga patay. Tama ba ako? Sa mga patay po, pagka may namatay, kasama po lagi ang amazing grace. Ito po ay lagi kong pinakakanta kapag ako ay naglilibing. Bahagi po ito ng awitin sa aking paglilibing. Amazing grace. Para po makita nila na kahit ang kamatayan ay kamanghamanghang biyaya ng Diyos. Amen? Marami po natatakot sa kamatayan, ano? Pero nais ko pong sabihin sa inyo, ang kamatayan natin dito sa lupa, kamatayan natin sa ating lupang katawan, ay ang kamanghamanghang biyaya ng Panginoon dahil tayo mula po dito sa lupang katawan na ito ay mararanasan na natin yung glorification ng ating Panginoon. Hindi natin mararanasan ang glorification o yung ang tawag sa glorification? Nakalimutan ko tuloy yung Tagalog. Yung glorification ng Panginoon ay mararanasan lamang natin maliban na tayo ay mawala sa katawang lupa na ito. O kaya naman ay abutan tayo ng pagbabalik ng ating Panginoong Yesus na kung saan babaguhin ang ating katawan at gagawin maluwalhating katawan. Yun po. Yun yung glorification. Maluwalhating katawan. Mga kapatid, ito po yung pinag-uusapan po natin. Ang kahangahangang kagandahang loob ng Diyos. O minsan, ang kagandahang loob ay tawag din natin ay biyaya. Ang sumulat po ng Amazing Grace ay hindi po tayo maniniwala at magugulat po tayo. Akala po natin itong sumulat ng Amazing Grace ay napakaganda ng karanasan simula pa lamang nagsimula siya sa buhay niya. Pero alam niyo po ba na ang sumulat ng Amazing Grace ay isang tao na may nagmamay-ari ng isang slave ship. Sa madaling salita, sa kapanahunan po natin, siya po yung nagbebenta ng mga tao. Ang tawag po doon, human trafficking. Mabigat po ba mabigat ba sa ating kapanahunan ang kaparusahan ng human trafficking? Mabigat po, ano po? Tumatango po yung ating mga social worker kasi alam na alam nila yan. Ayun po, naniniwala po ba kayo na mabigat ang kaparusahan ng human traffickers? Sino po dito na ang gusto nila, mga anak nila ay maging biktima ng human trafficking? Wala. Kamakailan lamang po, ang Angel Production ay naglabas ng isang pelikula. Napakagandang mapanood. Hindi ko po alam kung available na sa Netflix o kung saan pa mga online. Ito pong The Voice of Freedom. Sino po nakapanood na ng Voice of Freedom? It's about human trafficking. Kung nakita nyo po kung gaano kabigat yun, ganun po ang ginagawa. Pero ito pong si
Ito pong sumulat ng Amazing Grace, ang ginawa niya po, siya ang nagbebenta ng mga tao. Ini-import niya sa Africa ang mga black people at dinadala niya, binebenta niya sa Europa, saka sa New World, ang tawag po noon. Sa panahon po natin ay sa Amerika. Yun po ang ginagawa nitong tao na ito. Kung siya ay nabubuhay ngayon, siguro po galit na galit tayo dahil ito po lantaran na kinukuha niya ang mga tao pagkatapos ibebenta niya. Siya po ay nagmamay-ari ng slave ship. Bukod pa po doon, itong lalaki na ito ay hindi lamang po siya na vulgar na slave trader, siya po ay mas kilala rin sa kanyang mga iba pang napakasama na mga ginagawa. May mga pagkakataon po, pagka malakas ang bagyo at tila balulubog ang barko na pinaglalagyan ng mga slave, mga African na mga tao, ang ginagawa niya po para hindi po lumubog yung barko, itinatapon niya sa dagat. Grabe, ang sama po. At bukod pa po doon, hindi niya binibigyan ng maayos na pagkain. Itong mga to, ginugutom niya, kung meron man pakakain sa kanila, yung mga tira-tira at yung mga napanis na pagkain, yun ang pakakain dito sa mga ibebenta niya ng mga slave. Bukod pa po doon, siya po ay may napakasama na bibig. Nakakita na po ba kayo ng tao na walang ibang bukang bibig kundi puro pagmumura? Siya po, mas malupit pa doon dahil kinurse niya ang mga tao. Nagsasalita siya ng masasakit na mga salita sa mga tao. At wala po siyang nasasabing mga affirmative na mga salita. Puro negatibo, puro masasakit, at siya po ay kilala sa pagsasalita ng mga masasakit na salita. Even nung siya po ay nagsisimula pa lamang bilang seaman o sailor, ay siya po ay natanggal dahil sa kanyang pagsasalita ng masasama. Dahil walang laman ang kanyang bibig kundi ang masasakit at masasamang salita. Subalit dumating ang pagkakataon. Na-encounter niya ang Panginoon. At sa enkwentro na ito sa ating Panginoon, ay binago siya ng ating Panginoon. Siya ay pinagkalooban ng Panginoon ng bagong buhay. At siya ay naging isang Anglican priest, naging pastor. Alam niyo mga kapatid, ang nakakatuwa po dito, nagbago ang lahat. Kung siya ay human trafficker noon, ngayon, binago ng Panginoon ang kanyang tungkulin. Siya ngayon ang nagliligtas na sa mga slaves. May naging kaibigan siya na ang pangalan ay si William Wilberforce. Ito ay isang parliamentarian doon po sa Inglaterra. At sila po ay naging matalik na magkaibigan. Nagtulungan po sila hanggang dumating po yung May 1st, 1807 na inabolish nila ang slavery sa British at sa mga kolonyal nito. Nagsimula sa UK, sa Great Britain, ang abolition ng human slavery at ng trafficking at yung pagbebenta ng mga slave. After po ng 234 days, December 21st, 1807, ang lalaki po na ito ay kinuha ng Panginoon. Ang Anglican priest na ito, sa kanyang buhay nung 1773, dahil sa pagre-reflect niya sa naranasan niya kay Kristo,
ay nakagawa siya ng tula kasama ni William Cowper. Ang nagawa nilang tula ay ang Amazing Grace. At bago po mamatay, ang sumulat nito, ang sinabi niya po, "My memory is nearly gone, but I remember two things. I am a great sinner, and Christ is great Savior." Ang tinutukoy ko po na tao ay walang iba kundi si John Newton. Mga kapatid, ang kamanghamanghang kagandahang loob ng Panginoon ang nagbago sa buhay ng isang tao na ubod ng sama, na wala kang makikitang magagandang bagay sa kanyang buhay, subalit siya ay binago ng ating Panginoon. Kaya naman, tayo po ay huwag mawawala ng pag-asa, sapagkat laging may pagbabagong ipinagkakaloob ang ating Panginoon. Kahit anong sama pa man ng tao ay pwedeng baguhin ng ating Panginoon. Amen! Sa pagkakataon po na ito ay nais ko rin banggitin sa inyo ang sinabi nang sumulat po ng aklat na ito si David A. Busick, na sumulat ng Way, Truth, Life, Discipleship as a Journey of Grace. Sa Tagalog po, Daang Katotohanan at Buhay, Pagdidisipulo bilang paglalakbay sa kagandahang loob ng Diyos. Sinabi niya po doon, may bahagi po doon na sinabi niya na ang biyaya ng Diyos sa atin ay sapat at ito ay ang ating buong buhay ng paglalakbay dito sa lupa. Mga kapatid, ang kagandahang loob ng Diyos ay pag-anyaya. Sinabi ng ating Panginoong Yesus, "Come, come, follow me." Ang kagandahang loob ng Diyos ay imbitasyon ng ating Panginoon na sumunod tayo sa Kanya. Ang buhay Kristiyano is more than just having na magkakaroon ng maayos at orthodox o tamang paniniwala, pagkakaroon ng intelektual na desisyon para si Jesus ay maging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Sa halip, ito ay isang buhay ng paglalakbay sa pananampalataya. Hindi po ito relihiyon. Ang ating buhay, Kristiyano, ay hindi isang relihiyon. Uulitin ko po, hindi relihiyon ang pinasok po natin, kundi relasyon. At ito po hindi natatapos nang tanggapin natin si Jesus. Nagpapatuloy po ito hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng ating buhay. Meron ba sa atin ngayon na nanlalamig na sa pananampalataya na sinasabi natin, wala rin naman nangyayari, ganun pa rin ang buhay ko, parang wala akong nakikitang pagbabago. Parang hindi ko nakikita na ako ay nagiging super religious person. Parang wala naman nangyayari. Alam niyo po, marami pong mga Kristiyano ang nawawala po sa pananampalataya dahil may ganung kaisipan na naghahanap po ng mga malalaking mga bagay. Subalit, alam niyo po, sa maliliit na mga bagay na binabago sa atin ng Panginoon, ay nararanasan natin ang kagandahang loob niya. At sa patuloy na paglakad natin at paglalakbay natin, ay doon natin nakikita kung gaano kabuti ang ating Diyos at ganun din doon natin makikita ang dakilang kagandahang loob ng ating Diyos sa atin. Huwag po tayong magsasawa. Huwag kang susuko. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang susuko sa pananampalataya. Huwag po kayong magsalita ng mag-isa, baka kung sino makausap nyo. Sige po, sabihan nyo yung katabi nyo, huwag kang susuko. Magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. Tapos ganito susunod yung gagawin. Sabi yung babantayan kita.
Ibig sabihin po dito, mararanasan natin ang kagandahang loob ng Panginoon kung hahayaan natin siya na maghari sa ating buhay. Ito po ay lifetime journey. Hindi po 100-meter dash, kundi marathon. Ang marathon po hindi natatapos sa ilang segundo lamang o ilang minuto lamang, oras ang tinatakbo. Naranasan nyo na ba na sino pong mahilig magbike dito? Si Kuya Mars. Ako dati mahilig magbike din eh. Pagka nagbabike po kami, lalo na pagka nag-iisa, naandun po na parang ikaw ay nanghihina. Tama, Kuya Mars? Naranasan po namin yung magbike na nag-iisa, para kang nanghihina. Pero kapag ikaw ay may kasama, meron nagtratrangko lagi at siya ang nangunguna at yun ang tinitignan mo lagi at ikaw ay nagkakaroon ng encouragement. Lumalakas ka dahil hindi ka nag-iisa. At kahit napakalayo na at napapagod ka na, magpapatuloy ka pa rin. Dahil hindi ka talaga napapagod naman. Dahil meron kang kasama. Sa kagandahang loob ng ating Panginoon, ganun po yung ibig sabihin dito ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Hindi po tayo nag-iisa. Nahihirapan ka na ba? Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di tayo nag-iisa at hindi niya tayo kailanman pababayaan. Ito po yung kagandahang loob ng Diyos. Ito po yung kahangahangang kagandahang loob ng Diyos. Sinabi po ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Meron pong sinabi si Apostol Pablo, here is a trustworthy saying that deserve full acceptance. Ito po ay sinabi niya kay Timoteo. Christ Jesus came to save sinners, of whom I am the worst. Nito lamang po mga nakaraan, ay merong mga pangyayari dahil tayo po ay nasa marketing age na tinatawag. Nakakalungkot po na may mga pagkakataon na nangyayari ay ganito po. May mga kumpanya ng mga kotse na napakagaling nilang magbenta. Magaganda yung kanilang mga products. Gaganda talaga. Pag pumasok ka sa sasakyan nila, ang daming features. Advanced lagi yung mga features. Para ka nakasakay kung saan. Napakakulay. Tapos, pagka minsan magsasalita ka na lang, Alexa. Meron ba sa inyo nag-a-Alexa? Alexa. Nagre-response na. Tapos, marami ng mga features. Pero, meron naman ng mga sasakyan na hindi naman ganun kaganda yung mga features sa loob, hindi ganun ka-high-tech. Pero, parehas din naman na idadala kayo kung saan kayo pupunta. Pero, may malaking pagkakaiba po minsan ng mga motor company. Magaganda at magagaling na magsalita habang nagbebenta yung iba. Pero pagka nakabenta na sila at nabili mo na, pababayaan ka na nila. Ibig sabihin, walang kahit under warranty, napakahina nila sa in-service. Wala sila, mahina yung services nila para sa maintenance, iba pa. At kung mapeperahan ka, peperahan ka lang nila. Pero meron naman mga motor company na nagbibigay sila ng napakaganda rin ng mga sasakyan, pero mas nagbibigay sila ng tuon sa mga services nila, after purchase services. Kung kayo po ay bibili ng sasakyan, ano po ang pipiliin nyo? Yung maganda, magsalita ng pagbebenta sa inyo, o yung after-purchase services? Alin po sa dalawa? Lahat po ng nagsasabi ng A, taas ng kamay. Nagsasabi ng B, taas ng kamay. O, yung wala. Wala akong sasakyan, pastor eh. Kahit sa anong bagay pa man. Kahit sa cellphone eh.
Pag nasira yung cellphone natin, dadali natin sa service center. O ano pa mga gamit na meron tayo. Alam niyo po, ganun po ang amazing grace. Ang biyaya ng Panginoon, hindi natatapos ang biyaya ng Panginoon. Pagkatapos natin tumanggap kay Jesus, ay tapos na. Hindi. Merong sumasama sa atin. Iyon ang banal na Espiritu. Amen? Hindi niya tayo pababayaan. Pag may problema tayo, naandyan ang banal na Espiritu at nagsasabi sa atin, kaya mo yan, anak. Naandyan, nasasabihin niya, pumunta ka sa salita ng Diyos. Magbibigay ito ng kalakasan sa iyo. At sasabihin niya pa, hindi ka nag-iisa. Nararanasan niya ng mga tao rin. Ngunit ang kaibahan mo, kasama mo ako. Ang kaibahan mo, may mga nananalangin sa iyong kapatiran na magbibigay ng kalakasan sa iyo. Alam niyo po, ito po yung sinabi niya. No? Sinabi ni Pablo, Christ Jesus came to save sinners of whom I am the worst. Kahit ano pa man ang nagawa natin, kahit ano pa man ang nagawa ni Pablo, siya ay tinanggap ng Panginoon at siya ay nagpatuloy hanggang wakas. Hindi naging madali ang buhay ni Pablo. Araw-araw, nasa bingit ng kamatayan ang buhay niya. Subalit, kasama niya ang Diyos. Nagtagumpay siya hanggang wakas. May ilang bagay na ituturo sa atin ngayon. Introduction pa lang pala yung haba-haba na. Ano nga ba ang grace? Ano nga ba ang kagandahang loob ng Diyos? Yun po yung una nating tatalakayin. Ang kagandahang loob ng Diyos ay, it is God's unmerited or undeserved favor and love. Hindi karapat-dapat. Yung unmerited and undeserved sa pinakamadali na translasyon ay hindi karapat-dapat na pabor at pag-ibig ng Diyos. Mag-isip po tayo ng mga bagay na tayo ay hindi karapat-dapat pero natanggap pa rin natin. Hindi ako karapat-dapat sa bagay na ito pero ibinigay ng Diyos sa akin dahil sa kanyang pabor at sa kanyang pag-ibig. Maraming mga bagay na hindi tayo karapat-dapat. Ang totoo, sa lahat ng bagay, hindi tayo karapat-dapat. Subalit, ibinigay yun ng Panginoon sa atin. Sa mga biyaya, sa hangin, ano pa, mga bagay na hindi tayo karapat-dapat. Sinisira natin ang creation. Hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng oxygen. Dapat tanggapin natin ano yun ano yun yung masamang ibinubuga natin? Minabigla ako sa science. Carbon dioxide, yun. Carbon dioxide dapat ang ibinibigay sa atin. Pero ang binibigay ng Diyos sa atin ay oxygen. Hindi dapat tayo karapat-dapat sa lakas na mayroon tayo dahil inaabuso natin ang katawan natin. Pero binibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan. Hindi tayo karapat-dapat na pagkalooban ng Diyos ng karunungan dahil inaabuso natin at ginagamit natin sa kasamaan ng karunungan binibigay sa atin ng Panginoon. Pero binibigay pa rin ng Panginoon sa atin ng karunungan. Hindi karapat-dapat na tayo bigyan ng tinig ng Panginoon dahil ang lumalabas sa ating bibig ay masasama at masasakit na mga salita. Ngunit, binibigyan pa rin tayo ng tinig ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat na tumibok pa ang puso natin dahil ang mga intensyon natin ay makasarili at para sa ikapapahamak ng ibang mga tao, ikasasakit ng ibang mga tao, pero pinatitibok pa rin ng Panginoon ang ating puso. Amen! Nabubuhay tayo sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit ginawa niya tayong karapat-dapat. Alam niyo mga kapatid, meron lang po ko nais na i-share sa inyo. Sabi po dito na ang God's grace, ito pong grasya is God's unconditional and no string attached love. No string attached. Walang kapalit.
ibinibigay sa atin ng Panginoon ng libre. Ang conditional, ano pa man ang gawin mo, ibibigay yan sa inyo. Sa ating mga anak, yung may mga anak po dito, o yung mga nakapagpatapos na ng mga anak, hindi nyo pinag-aral ang mga anak nyo na may kondisyon, tama? Hindi nyo sila pinatira sa bahay ninyo na may kondisyon. Sa mag-asawa na naririto, hindi kayo nagsasama na may kondisyon. Kundi iyon ay unconditional na pagmamahalan. Unconditional and no string attached na pagmamahal, na pagpapaaral, na pagpapatira, na pagpapakain. Wala sigurong magulang dito na pakakainin lang kita ng umagahan kung ganito na ang gagawin mo. Wala. At ano pa man mangyari sa ating mga anak, wala lagi tayong kondisyon, ano pa man ang mga nangyayari. Umuwi man, minsan siguro, wag naman sana mangyari nung mayroong anak na umuwi, nang umalis siya ng bahay, ay wala pang laman ng tiyan. Pagbalik, ay may laman na ang tiyan. Ano ang gagawin mo bilang magulang? Sasabihin mo ba, lumayas ka sa bahay na ito, ginawang kita ng kabutihan, sinuklian mo ko ng kasamaan? Hindi. Bilang mga Kristiyano na nakakaranas ng kagandahang loob ng Diyos, yayakapin pa rin natin ng tao na ito. At hindi natin sasabihin, ipalaglag mo yan. Sasabihin natin, biyaya ng Diyos ang sanggol na yan, dahil yan ay buhay at may itinuturo ang Panginoon sa atin. Yun po ang kagandahang loob ng Diyos. Sabi po ni Reverend O'Neill, justice is getting what we deserve. Ano daw? Ang justice daw, we get what we deserve. Kung ano yun nararapat sa atin, yun ang dapat nating matanggap. Ang mercy naman is not getting what we deserve. Hindi natin nakukuha kung ano yung karapat-dapat sa atin. Ang kagandahang loob or grace, getting what we don't deserve. Napakaganda, ano po? Ang justice demands that we pay the penalty of debt dahil sa ating mga kasalanan. Ang mercy wanted to spare us from paying that penalty ng kasalanan. Dahil sa mercy ng ating Panginoon, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang siya ang magdusa sa ating mga kasalanan. Upang tayo ay mapatawad at maligtas sa kapahamakan na dulot ng kasalanan, ang kamatayang walang hanggan. Grace is undeserved, transforming love. Uulitin ko po. Grace is undeserved, transforming love. Binabago nito ang buhay natin. Binabago nito ang ating pagkatao. Nagiging bago na tayo. Patuloy tayo na lumalago. Sa madaling salita po, sa ating mga Nazarenes, ang tawag po natin dito ay growing in grace, paglago sa kagandahang loob ng Diyos. Yun po, patuloy na paglago. Si Apostle Paul po ang gumamit nito at nagsulat nito. Kinuha niya po, ginamit niya po na term dito ay charis. Hindi po si Charis Pempenko. Charis. Bago pa magkaroon ng Charis Pempenko, meron ng charis. Ito po ay salitang Grego na dito po nagmula yung salitang charity. Hindi naman po yung charity na kapatid ni Pastor Billy. Charity. Ang charity, hindi rin po charity sweepstake. Ano po ba ang charis o charity? Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nitong salita na ito ay yung gift. Gift po or something that brings joy. Nagdudulot ng kagalakan.
Hindi lang basta kasiyahan. Ang kasiyahan, panandalian lamang. Ang kagalakan ay tuloy-tuloy. Ito po yung kagandahang loob ng Diyos. Galing sa salitang charis or charity. Karisma. Ang karisma po ay yung mga gifts. Karismata. Kaya po may charismatic movement. Dahil nakapokus sila sa gifts, gifts of the Holy Spirit. Ito rin po ang grace. Ito po ay katulad ng may ibinigay sa atin, subalit hindi nag-iintay ng anumang kapalit. Anumang ibinigay sa atin, nasa sa atin na po kung papaano natin gagamitin. Katulad ng buhay natin. Ibinigay sa atin ang buhay na ito. Nasa sa atin po kung papaano natin gagamitin ang buhay na ito. Saan po natin i-spend ang buhay na ito? I-spend ba natin sa kabutihan o sa kasamaan? Ngunit laging may epekto ito sa atin. Subalit sa pagkakataon, iaalay natin ito, isuko natin ito sa Panginoon, nagkakaroon ng magandang resulta ang buhay na ito. Mamaya po ay tatalakayin po natin. Ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng halimbawa tungkol po dito. Yung pong Luke chapter 15 ay tatlong magkakaibang mga parabola. Una po, the lost sheep. Pangalawa, the lost coin. Pangatlo, the lost son. Yung una po, hindi po nakafocus ito sa 99 sheep. Nakafocus po ito sa isang nawawalang tupa. Ang tupa na ito ay humiwalay. Nawala. Pinili po ng tupa na ito na hindi sundan yung kanyang mga kasama at siya ay humiwalay. Isa lang naman, sasabihin ng pastol, isa lang naman na nawawala. Pero ang isa na ito ay hinanap ng pastol hanggang nakita niya na malapit nang mapahamak ang tupa na ito at kanyang sinagip. At sabi doon, siya ay nag-imbita sa mga kaibigan niya at pinagsigawan niya na nawala ang tupang ito at ngayon ito ay nakita ko na. Ang babae naman ay merong necklace para po sa matrimony necklace po ito. Ang matrimony necklace po sa Israel ay composition ng 10 coin o coins na necklace po. Yung po ay isusuot nila sa kanilang kasal. At dumating po ang pagkakataon na wala ang isang coin. Hindi na po kumpleto. Hindi siya pwedeng maikasal at masisira rin ang kanyang pagkatao na sasabihin sa kanya na wala siyang halaga na tao dahil naiwala niya ang napakahalagang coin na ito. Kaya hinanap niya po ito. Nang makita niya, siya ay nag-imbitahan ng pagdiriwang dahil natagpuan ang coin na ito. Pangatlo, ang alibughang anak. Ang alibughang anak na ito ay sa ating paningin at sa paningin ng panahon ng ating Panginoon ay napakasama. Kinuha niya ang mana niya, buhay pa ang magulang niya, nilustay ang kayamanan, lahat inubos, at siya ay naghirap. Hindi na siya karapat dapat tanggapin. Subalit, nang bumalik siya sa kanyang ama, sinalubong siya ng kanyang ama at tinanggap siya at nirestore siya sa dati niyang kalagayan. Yun po ang biyaya at kagandahang loob ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito pa ang napakagandang ginamit ni Jesus. Merong isang merong isang hari na nagmamay-ari ng malaking lupain at siya ay naghahanap ng mga workers. At sa unang oras o sa ikatlong oras ay kumuha siya ng mga workers, 9 o'clock in the morning. Sa musunod pa ng mga oras ay kumuha rin siya ng mga workers hanggang sa isang oras na lamang na natitira para sa work, sa pagtatrabaho ay kumuha pa rin siya ng mga worker. Pagkatapos noon, binigyan niya ng mga kanilang salary. Ngunit pare-parehas ang binigay niya hanggang dun sa iisang oras na lamang na nagtrabaho.
yun ang grasya ng Panginoon. Yun ang kagandahang loob ng Panginoon. Mga kapatid, ito lang po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Ang hinahanap sa atin niya ay katapatan natin sa Kanya. Pagpapasakop sa Kanya. Pagpapasailalim sa Kanya. Paggawa kung ano ang pinakamabuti. Pangalawa, ang kagandahang loob ay personal. Ano pong ibig sabihin dito ng Panginoon? Ang ibig sabihin po sa atin dito, na ito po ay hindi po ito makukuha sa pamagitan ng ibang mga tao. Personal po natin ito na kailangan na tanggapin. Minamahal tayo ng Diyos. At kahit na tayo na lamang ang natitirang tao dito sa mundo, ay mamahalin niya pa rin tayo. Sabi po doon, God loves you as if you were the only one in all the world to love, and Jesus would die for you even if you were the only one in the entire world to die for. Yun ang personal na biyaya ng Diyos. Personal na ipinararanas niya sa atin ang kanyang biyaya. Ito ay personal experience. Dahil ito ay dalawang bagay. Ito ay both personal and relational. Alam niyo po, ang Christianity po, ang kakaiba sa lahat. Lahat ng relihiyon sa buong mundo ay palaging upward. Palaging upward. Kita nyo? Buddhist, Islam, ano pa po? Hindu, Shinto, lahat upward. Kailangan ma-please nila yung Diyos. Pag hindi nila na-please yung Diyos nila, parurusahan sila. Kahit po sa Old Testament, ganun din po. Kailangan ma-please nila ang mga Diyosa nila. Kailangan ma-please nila si Baal. Kailangan ma-please nila si Zeus. Kailangan ma-please nila lahat ng mga Diyos-Diyosan sa Greek man o sa ampaman. Kailangan laging ma-please ang Diyos. Kapag hindi na-please ang Diyos, parurusahan tayo ng Diyos. Ngunit sa Christianity, iba po. Christianity is God reaching down to humankind in grace through the person of Jesus Christ. Ang Diyos ang lumalapit sa atin. Ang Diyos ang umaabot sa atin. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Hindi nagsasawa ang Diyos sa atin at kailanman hindi siya magsasawa sa iyon na abutin ka. Amen. Ang goal ng Christian life natin is for you and I to be shaped into the image and nature of Jesus Christ. Kaya po hindi nagsasawa ang Diyos sa atin. Ang nais niya, maging kawangis tayo ni Kristo. Kaya nga yun yung sinabi ni Jesus bago siya umakyat ng langit. Habang kayo'y humahayo, gawin ninyong mga alagad ko ang mga tao. Pag sinabi po nating alagad, is follower, learner, witness. Nakapaloob na po doon. Yun po ang goal ng Christianity. The journey of grace, ang pag-aaral po natin na ito sa kagandahang loob ng Diyos ay hindi isang sistema. Hindi isang basta aklat na babasahin natin na isang chapter every week. Hindi po ito isang denominational program lamang, kundi this is God's means of grace, kagandahang loob ng Panginoon, kaparaanan ng Panginoon upang maging kawangis tayo ni Kristo. Hindi po magkaroon lamang tayo ng kaalaman at maunawaan natin ito. Ngunit masigit pa po doon, maranasan po natin. Mga kapatid, kaya nga, papasok po tayo sa pangatlo.
Ang kagandahang loob ng Diyos ay may kabayaran. Costly. Malaki ang kabayaran. Ang halaga ng kagandahang loob ng Diyos ay mismong ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay namatay para sa atin. Ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Ngunit, meron pong tinatawag na cheap grace, mumurahing kagandahang loob. Ano ba yun? Pag sinabi po nating cheap grace would mean I can just keep on sinning because God will just keep on forgiving. Alright. Repeat and repent. Nagkasala ako ngayon. Okay, nagrepent na ako, repeat uli. Baka po meron pa rin sa atin na ganito po, magsisimba ako para mabawasan ang kasalanan ko. Hindi po ganun. Cheap grace po yun. Naalala ko po, nung nakaraan na kami ng mga kabataan at nila Pastor Billy na umattend nung Sambales Camp. During baptism, may bumaba na isang babae. Ang ganda. Sabi ko, ang ganda nitong bata na to. Pero palapit na siya, may napansin po ako sa kanya. Meron pong ano dito. Meron ito. Alam niyo po ibig sabihin? Ang ganda niya. Pero meron ito. Pagbabahan niya, tinanong ko kaagad siya, anong pangalan mo? Marie. Yung totoo, Jo Marie. Bakit ka magpapabaptize? Para po mabawasan ang kasalanan ko. Ang sabi ko sa kanya, umakyat ka uli. Hindi mo naintindihan. Alam niyo po, mayroong mga tao na ganun. Sumasama sa mga gawain, nagsisimba, nagpapaka-active dahil para mabawasan lang ang kasalanan. Ang totoo, hindi po iyon. Naalala ko pa dati, nung medyo bata pa ako, dito po kami nakatira sa General Luna. Diyan po yung sentro ng yung nagpapasa ng krus tuwing mahal na araw. Ang nagpapasampu ng krus ay yung natibidad, yung maputi. Na maputi ang buhok, na gwapo. Tatay nung kaibigan, nung kamag-anak ba natin yun, nanay? Kamag-anak na, ni Romel. Alam niyo po, di nagpapahampas sila, nagpapakahirap sila, sinusugatan pa yung likod. Pagkatapos ng penitensya, mag-uupuan na yun. At maya-maya, naglalabasan na ng mga inumin nila. At magtatawanan na. Sabi nila, yan, malinis na naman tayo sa kasalanan natin. Pwede na ulit tayong gumawa ng kasalanan. Yun po ang cheap grace. Hindi ibig sabihin, humingi tayo ng tawad, ay may lisensya na ulit tayong ulitin ang kasalanan. Hindi po ganun ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay tutulungan tayo na mapagtagumpayan ang kasalanan na iyon. Ang tawag po doon, pagkapaulit-ulit na ginagawa natin, hihingi ng kapatawaran, tapos uulitin mo uli, ang tawag po doon, bandage, sakit. Alipin tayo ng kasalanan na iyon. Subalit itong cheap grace na ito, ay dismissive, abusive, disregarding, and disrespectful. Ang cheap grace na ito ay yung response natin sa Diyos na napakababa ng pagtingin natin sa ginawa ni Kristo sa ating mga buhay. Cheap grace is Christianity without discipleship. O ano naman ang costly grace? Costly grace means that to accept God's gift of grace, I respond by allowing His grace to transform me. Hinahayaan natin ng Diyos na baguhin tayo. Pinipili natin na gawin kung ano ang nais ng Diyos.
Sa mga interviews po namin sa mga pastor, nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na matanong ang mga pastor. Meron pa rin po na ganun pa rin ang pananaw na pagka nagrepent ka, you have a license to sin. Pero kapag ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin na, tutulungan niya tayong hindi na bumalik at piliing magkasala, kundi tutulungan niya tayo na magpatuloy, na mamuhay, na malaya sa kasalanan. Amen! Ngayon po, bago po tayo magpatuloy sa kahuli-hulihang bahagi, meron po ba na nakikita natin na kasalanan na inirepent na natin pero binabalik-balikan pa natin? Bakit po natin nababalikan? Maaaring ito ay hindi pa natin totally na isusuko. At ayaw din natin dahil nasisiyahan pa tayo na gawin ito. At ayaw din natin dahil baka iwanan tayo ng mga tao na malalapit sa atin. Ayaw din natin dahil merong tinatawag tayo na ito ay may sentimental sin na may sentimental value. Meron ba nun? Kasalanang may sentimental value. Kaya hindi maiwanan-iwanan. Mga kapatid, we have to surrender it. Surrender it. Ibigay natin. Give them all to Jesus. The Lord will help us. Our God is gracious. Palalayain niya tayo. Ang tanong lang, gusto ba nating lumaya? Namamanik po ako sa inyo bilang mga anak ng ating Panginoon. Bilang mga taong pinagkatiwala sa amin ng mga pastor dito. Piliin po natin na isuko yung mga kasalanan na palagi natin binabalik-balikan dahil mawawala sa atin yung pagkakataon ng paglago at maaaring tuluyan pa tayong mawala sa pananampalataya dahil dyan. Namamanhik po ako sa inyo. Suko po natin iyan. Huwag nating hayaan na manatili yan sa atin. Mabuti ang Diyos sa atin. Mabuti ang Diyos. Hindi niya tayo hayaan. Huwag natin tigasan ng puso natin. Lambutan natin ang puso natin ngayon. Sa kinauupuan natin ngayon, tayo pong lahat ay yumuko. Tayo po ay manalangin. Anong kasalanan? Anong bagay na hanggang ngayon binabalik-balikan natin na kasalanan? Let us surrender it to God right now. Ito man ay sa pag-iisip, sa pananalita o sa mga gawa natin. Pwede bang ngayon, lumapit po tayo sa Panginoon. Tumawag tayo sa Kanya. Huwag kang mahiya, kapatid. Huwag kang mahiya. Jesus paid it all. Very costly. Binigay niya ang kanyang sarili para sa atin lahat, para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Namatay siya at nabuhay na magmuli upang maging malaya tayo sa ating kasalanan. And send the promise of the Father, the Holy Spirit, para magpatuloy tayo na mapagtagumpayan ang mga kasalanan na ito. Mga kapatid sa Panginoon, this is the right moment. Huwag mong palagpasin ang pagkakataon na ito to surrender. Be specific sa isusurrender mo sa Kanya. Sabihin mo, Lord, isinusuko ko na po itong specific na kasalanan na ito. Itong pagsisinungaling.
Pagkagumon ko sa bagay na ito na nagpapalayo sa iyo, sa akin sa iyo. Church, mga anak ng ating Panginoon, this is the day of freedom. This is the day ng pagpapalaya sa atin ng Panginoon mula sa bondage of sin na iyan. Father, in the mighty name of Jesus, you led us this morning to pray together sa pagkakataon na ito sa pagsusuko ng aming mga kasalanan sa iyo. Naririnig mo, Panginoon, ang panalangin ng iyong mga anak. Ano mang mga bagay na ito na umaalipin sa kanila na kasalanan, bigyan mo sila ng lakas ng loob, Panginoon, na isuko ito right now. In Jesus' name, I rebuke the works of the enemy right now, and I apply the blood of Jesus over this place and over the lives of your children right now. I ask the angels to protect them right now. Holy Spirit, fill them. Na magkaroon sila ng lakas ng loob ngayon na isuko ang kasalanan na ito, talikdan at pagsisihan ng mga kasalanan na ito at tuluyang tumalima sa iyo. Pagkagumon sa mga pita ng laman, winawasak ko po ito sa pangalan ni Jesus sa buhay ng iyong mga anak. I declare healing right now in the mighty name of Jesus. I declare spiritual healing. I declare emotional healing. I declare psychological healing, Panginoon. Social healing, Panginoon. Lahat ng kagalingan, Panginoon. Holistic healing, Panginoon, sa iyong mga anak. Lord, your grace is amazing. As we sing it again, amazing love. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagkakataon na ito. Let us declare this healing na ginawa sa atin ng Panginoon. Pagpatuloy tayo sa spirit of healing, of prayer, at inihiling ko ang praise and worship natin na pangunahan tayo sa pag-aawitan this morning. Manatili po tayong nakapingit, manalangin. Hayaan ang banal na Espiritu na pangunahan tayo. Huwag kang papayag na lalabas ka ng lugar na ito na hindi nararanasan ang pagpapalaya ng Panginoon. Ang assurance na ikaw ay nilinis niya na sa kasalanan na yan at pinatawad ka na sa kasalanan na yan. Because the grace of our God is amazing. Lord, thank you very much. Lord Jesus, salamat sa ginawa mo sa amin, sa pagkamatay mo sa krus, sa pagbubo ng dugo mo. Kami, Panginoon, ay napatawad sa aming mga kasalanan, nalinis sa aming mga kasalanan. Sa pagkabuhay mo na magmuli, Panginoon, kami ay nagkaroon ng buhay espiritual. We are born in the Spirit. At sa pagbaba ng banal na Espiritu, kami, Panginoon, ay napalaya sa minanang kasalanan at nagkaroon ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang mga kasalanan. Lord, as a church, we pray na kahit ano pa mga bagay na paulit-ulit na nagagawa namin as community of faith na kasalanan, help us, O God. We repent of it. Pinagsisisihan po namin ito. And we allow you, banal na Espiritu, na pangunahan kami. Let us sing together, Amazing Love. Alam niyo po ba yung words nito, this song? Amazing Love. I'm forgiven. I'm forgiven. Sing. Because you were first. I'm accepted. Sing. I'm accepted. You were condemned. Alive. 'Cause I'm alive and well.
Nais po natin taas ang kamay natin. We are free na itaas ang kamay natin because you died. And rose again. Minsan pa, I'm forgiven. A sign of our Yay! surrender. A sign of healing. Taas natin yung kamay natin. Because you were, Forsaken. I'm A sign of accepted. assurance. I'm accepted. You were condemned. I'm alive. I'm alive and well. Because you died. Antipolo, sabay-sabay. Amazing. Hey. Amazing love. How can it be? You, my King, will die for me. Amazing love, amazing love. I know it's true. It's my joy. It's my joy to honor. One more time, amazing love, amazing love, amazing love. How can it? Will die for me. Amazing love, amazing love. I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do, in all we do. Let's give a shout sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa kalayaan mo. And Lord, we receive this healing. And Lord, we pray, O God, for a victorious life na ipinagkaloob mo sa amin. Simula sa araw na ito at sa mga susunod na mga araw, mga buwan at mga taon. Pagpapatuloy kami na matagumpay, Panginoon, at mapagtatagumpayan ang kasalanan at ang gawa ng kalaban sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Wow. Mabuti pa ang ating Panginoon. Amen. The Holy Spirit is prompting me, ang ating Panginoon is prompting me right now. Inuudyoan niya ako at nililid niya ako na sabihin ito, meron ba sa atin? Kung ikaw ay naandun sa sitwasyon na paulit-ulit na nagagawa mo yung kasalanan na ito, bisyo man o ano pa man, the pastoral staff is here. Nandito ang inyong mga pastor para i-shepherd kayo. Gusto lang namin sabihin sa inyo na naandito kami. Para maranasan natin ang patuloy na kalayaan. Kung meron kang nararanasan na gano'n, naandito kami to be your accountability person. Na makakatiya kayo na hindi ito lalabas dahil pananatiliin natin ang confidentiality nito. The very reason you have under shepherds na katulad namin na dinala kami ng Panginoon dito is to bring forth healing. Maranasan ninyo yung kagalingan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong magdalawang isip. The Lord is leading us, itong church na ito, into this kind of ministry. Kaya kung meron man, huwag kayong mahiya na lumapit sa amin. Sabihin sa amin ito. Naririto lang kami para tulungan kayo kung kinakailangan natin ng referral sa mga ginagamit ng Panginoon for that particular ministry, we can refer you.
Just be willing na pagalingin ng Panginoon. Hindi nyo kaya yang mag-isa. Kailangan natin ang isa't isa. Amen. Amen? Purihin ang Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen. Sa pagkakataong ito po ay ihanda po natin ang ating mga kaloob, ang ating tithes and offering. We request po na idali na po natin ang ating mga kaloob sa ating offering box. And para naman po sa ating flower offering, ito po ay pinagkaloob ni Gabi Serapion. Siya ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. Siya ay nagdiriwang ng kaarawan niya ngayon, 15. At ganun din po kay Brother Romel and Angie Lizarasan. Thank you po sa inyong kaloob ng mga bulaklak sa ating altara. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong kagandahang loob na aming patuloy na nararanasan at ito ay patuloy na pinagkakaloob mo sa amin at dumadaloy maging hanggang sa aming pinagkukunan ng aming yaman, Panginoon, sa mundong ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na nagbigay ng kanilang mga ikapo at ng kanilang mga kaloob sa umagang ito. Patuloy na pagpalain niyo po sila, samahan sa lahat ng kanilang ginagawa sa pang-araw-araw, patuloy na bigyan ng proteksyon at maging kagamit-gamit, Panginoon, ang mga nalikom na ito upang sa mas ikalalaganap ng inyong salita at maranasan din ng mga tao at maabot ang mga tao ng inyong kagandahang loob at ng inyong kaligtasan na patuloy na pinagkakaloob sa lahat ng tao. Salamat po. Pagpalain niyo po kami na sama-sama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. At sa atin naman pong mga paalala sa ating mga weekly schedules, kung meron po kayong program na sa inyong harapan ay maaari niyo po kung sabayan. Ating pong worship celebration ay nagsastart po ng 9:00 ng umaga. Kaya po siguro sa ating mga ito ay isang paalala, reminder for us na maghanda ng mas maaga para tayo po ay makapagsimula ng 9 in the morning. Ganon din po ang ating worship and media team ay naghahanda rin para sa ating worship every Saturdays ng 4:00 ng hapon. At ganon din ang ating prayer service Wednesdays at 7:30 ng gabi. Blended po ito. Meron din pong via Zoom at dito po sa ating worship center. Ang worship, ang prayer breakfast, sabay tayo. Ayan. Prayer breakfast ay Saturdays ng 6:00 ng umaga. So first Saturday po ito ng buwan. 6:30 ng umaga. Tama. Okay.
Affinity groups, weekly devotion po natin. Bridgers, every Sundays at 3 p.m. Ang ating Women of Blessing, 2 po ito. Thursdays and Fridays ng 7:30. Sa mga kasama natin for Women of Blessings, meron pong sariling G-chat or yung group chat. Yun, mag-abang na lang po tayo ng mga paalala doon ng ating coordinator. And then yung ating pong Dorcas, every Fridays ng 3:00 ng hapon. At ang Men in Christ ay Sundays at 4 p.m. Kanina binanggit ni Pastor yung kung meron kayong mga gustong ipanalangin na kasama ang ating pastoral care and counseling. Nasa ating program po ang kanilang mga numero. Maaari nyo din po silang i-message sa kanilang FB Messenger. Kung meron man silang Viber, wala na pong rason para tayo po ay mag-communicate kasi lahat po ay meron tayong paraan. Di po ba? Para po tayo ay makapagpanalanginan sa isa't isa. Ayan. Meron pang isang paalala din, yung ating bayanihan para sa sasakyan. Tingnan na rin po natin yung ating bulletin board. Kung meron po kayong gusto na i-share through monetary, ay maaari po kayong kumuha ng envelope and then pag po pwede nyo pong iabot din sa ating offering or sino man po sa ating church board or ating pastoral care. Ang Journey of Grace campaign. Ayan. October 8 to November 26 po ito. So magsa-start po ng pamamahagi later si Pastor para po sa mga gustong magkaroon ng CP o ng kopya ng ating Journey of Grace book. Yan. Isang paalala rin po sa October 29, ang ating Pastor's Appreciation Sunday. Sa buong buwan po kasi ng Oktubre, ito po ay sineselebrate ng buong Church of the Nazarene. October 29, sabi dito ay, nakita niyo yung apat, may picture pala sila. Yung apat po ng ating mga pastors. So, maaari po kayong magdala ng inyong mga token or any gift. Bahala po kayo, ano pong gusto nyo ibigay sa kanila na maaari nilang magamit, maaari nilang kainin, or anything po. Basta sa inyo ay, ito po ay inyong token sa pasasalamat sa ating apat na pastor. After po ng ating gawain, sa araw na iyon, magkakaroon po tayo ng pot bless at magdadala po tayo ng ating mga, kung ano po yung inyong usual na lunch, maaari nyo pong sobrahan para maging ma-share natin din sa ating mga kapatiran. So, yun nakakamiss yung ating ginagawang ganun dahil isang pagkakataon na fellowship, hindi lang po tuwing Christmas party tayo magkita-kita ng buong church para tayo magkaroon ng potluck or pot bless. Ayan. So, yung ating pong birthdays for this week ay si Jemima Aro, nung 14 at 15 si Gabi Serapion. Wala po yata tayong anniversary. No? And then, patuloy po natin pinapasalamatan si Pastor Romel or si Brother Romel para po sa kanyang patuloy na prepare ng ating sanktuaryo. Panatilihin din po natin na malinis at tulungan din po natin siya para po isang magiging part din natin ng service natin, di po ba? Yung pagtulong na maging malinis din yung ating sanktuaryo. Ayan po. At mamaya din po, paalala ulit yung ating Child Protection Policy Orientation. 3:00 po ito 2 o'clock po ito hanggang 6:00. So mga naka-attend po nung last week, napakalaking encouragement. At hindi lang yung alam nyo kung ano yung paano pangalagaan yung bata na nasa loob ng bahay, pati pala yung nasa labas at sa kabuuan po ng gawain ng Church of the Nazarene sa buong mundo. Napakalaking tulong po at pagbubukas ng kaisipan po sa atin. So, inianyayahan po uli, alas 2 hanggang 6:00 ng gabi. Ayan. Thank you po. Pumuli si Pastor for ating benediction. Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo, tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon.
Iangat po natin yung ating mga kamay sa pagtanggap ng biyaya ng Panginoon. Sa inyong paghayo sa anihan ng ating Panginoon, nawa ay patuloy na gawin nyo na mga alagad na kawangis ni Kristo ang mga tao. Na sila ay mabautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sumunod sa lahat ng kanyang ipinag-uutos. Taglayin ninyo ang biyaya ng Panginoon. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-ibig. Sa gayoy, mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamagitan ng Eklesya at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi, ngayon at magpakailanpaman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, Amen, at Amen. Tayo po ay may Sunday school. Tatapusin ko na eh.